Luha ng Diyos ang bawat araw. Ang puso ko'y panatag ng siya'y buhay. Kung may sanggol na bagong silang pusong inay nagagala. Ngunit lalong kaligayahan kung ang batang iyon kay Kristo'y tatanggap. Dahil tunay na buhay si Kristo, napawi na ang takot ko. Dahil hawak ng Diyos ang bawat araw, ang puso ko'y panatag na siya'y buhay. Sa mundo, ako'y lumisan, hirap sakit, magwawakas, tutunguhin, langit na bayan, sasabihin ni Kristong tagapagligtas. Dahil tunay na buhay si Kristo, napawi na ang takot ko. Dahil hawak ng Diyos ang bawat araw, ang puso ko'y panatag dahil siya'y buhay. Awitin, sa baba na po, awit natin ang tahanan sa langit. Mansion over the hilltop. First stanza, ready, sing. Kahit na kubong ang aming tahanan, dito sa lupa'y may kasiyahan. Pagkat sa langit, Pagkat sa langit ay may naghihintay na kahariang gintong lantay. Ako'y may bahay na di masisira doon sa langit na walang hanggan. wala ng hapis, Wala nang hapis at laging sariwa sa piling ng Diyos na mayaman. kahit sa buhay. Kahit sa buhay na ito'y mahirap, ang pangulayan ay dusa sa walang sarili, tirang tiyak doon sa langit. Ako'y may lahat, Ako'y may bahay. ako'y may bahay na di masisira doon sa langit na walang hanggan. Wala ng hapis, Wala nang hapis at laging sariwa sa piling ng Diyos na mayaman. Sa mapagpalang gabi po sa ating lahat, tayo po ay tumayo para sa pagbasa ng banal na salita ng Diyos. At bilang pagkarang po,
Atin pong basahin yung diyan po sa inyong mga kopya, sa papel o typewriting na inyo pong hawak, ang Santiago chapter 4 verse 14 to 17. Basahin po natin ang sabay-sabay. Ready? Read. Datapwat hindi ninyo alam kung ano ang mangyayari sa kinabukasan, sapagkat ano ba ang inyong buhay, ito ay parang isang singaw na lumilitaw sa kaunting panahon at pagkatapos ay naglalaho. Sapagkat ang dapat ninyong sabihin ay, kung kalooban ng Panginoon ay mabubuhay tayo at gagawin ito o iyon. Subalit ngayon kayo ay nagagalak sa inyong mga kayabangan. Lahat ng ganitong kagalakan ay masama. Sa makatuwid sa Kanya na nakakaalam na gumawa ng mabuti at hindi ito ginagawa, sa Kanya ito ay kasalanan. Tayo po lahat ay umuko, pumikit, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay muli nagkatipon-tipon sa gabing ito upang pag-aralan pong muli ang inyong pong banal na salita. Salamat sa pribilehyo na magamit sa inyong pong gawain, makapaglingkod po sa inyo. At dalangin ko po na itago mo po ako sa inyong pong likuran. Nawa ang bawat salitang lalabas sa aking bibig ay magmumula po sa inyo. Banal na Espiritu, kayo po siya mangusap sa puso ng bawat isa. Wala po akong kapangyarihan, gamitin mo po ako para sa inyong kaluwalhatian, mangusap po kayo. Patuloy po kayo magligtas sa mga kaibigan, kamag-anak, at sa mga mahal sa buhay po ni Brother Robert. Ito ang nais mo po na talagang ang mga tao ay maligtas. At nais din naman po ng pamilya ni Brother Robert na ang kanyang mga kamag-anak, kaibigan ay talagang maligtas din po. Salamat sa gabing ito. Sa inyo ko po pinagkakatiwala ang pangangaral. Ito po yung aking dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Pwede na pong maupo. Sabi po dito sa mga talata, sa verse 14, datapwat hindi ninyo alam kung ano ang mangyayari sa kinabukasan. Yan po nakasulat sa papel na inyo pong hawak. Yan po ay hango dito sa tinatawag po nating Biblia or Bible. At ito po ay salita po ng Diyos. Patunay na talaga ito po ay salita ng Diyos sapagkat dito pa lamang po sa ating pong binasa, sinasabi po dito na hindi natin alam ang mangyayari sa kinabukasan. Katulad po sa buhay ko, ako po ay nagtapos ng college sa Lyceum o Batangas. Ang pangarap ko ay magkaroon ng negosyo. Ang pangarap ko ay maging manager. Pero hindi ko inaasahan na ako'y tatawagin na maging pastor. Yun po ang patunay na talagang hindi natin alam ang mangyayari sa araw po ng bukas. At sinabi po dito, datapwat ano ba ang inyong buhay? Ito po ay tanong mula sa banal na salita ng Diyos. Tayo po ay tinatanong ngayon ng ating Diyos, ano ang iyong buhay? Ano ang iyong buhay? Nais ko pong ibahagi sa inyo ngayong gabi ang naging buhay po ng aming kapatid na si Brother Robert. Si Brother Robert po ay talagang masasabi ko po na talagang sa buhay niya, siya po ay naging isang mapagmahal na asawa. Ito rin naman po ang nais ko, although wala pa ho akong asawa. Yun po yun. Pero yun po makikita natin sa buhay po ni Brother Robert. Na talagang siya po ay isang mapagmahal na asawa at talagang puro magagandang alaala ang kanya pong iniwan. Sa kanyang asawa, sa kanyang mga anak, at sa kanyang mga mahal sa buhay. Si Brother Robert po, ang kanyang buhay ay talagang isang mapagmahal na anak. Nandito po ang kanyang nanay, si Nanay Ason. At ako po ay talagang nakatitiyak, sigurado po ako, na talagang minahal po ni Brother Robert ang kanyang nanay. Sapagkat talagang ito po yung kalooban talaga ng Diyos, na ang mga anak ay dapat nagmamahal sa magulang. Ang mga anak ay dapat sumusunod sa magulang. So yun po si Brother Robert, yon ang buhay niya. Si Brother Robert po, ang kanya pong buhay, siya po ay naging mapagmahal na ama. Dalawa ang kanilang anak. At masasabi ko po na talagang nais ni Brother Robert may bigay sa kanyang mga anak ang mga pangangailangan po nito. Kaya talaga si Brother Robert po ay talagang nagsumikap sa kanyang buhay.
At siya po ay talagang masakit ba mapalayo, magtrabaho sa ibang bansa o sumakay ng barko. Pero nandoon ang kanyang pagmamahal, nandoon ang kanyang pagtitiis, ay ginawa po niya ang mga bagay na ito. Na siya po ay nagsakripisyo upang may provide ang pangangailangan ng pamilya. Sa buhay po ni Brother Robert, mahal na asawa at tatay, kundi nandun din po kanyang oras para sa paglilingkod sa ating Diyos. Yun po ang buhay ni Brother Robert. Kaya talagang hindi po sayang ang kanyang buhay. Masaya ang Diyos sa kanyang naging buhay po dito sa lupa. Sa kanya pong buhay habang nandito sa lupa, nandoon ang paglilingkod, siya po ay nangangaral, nagpipreach. Kaya naman po para sa mga mahal sa buhay po ni Brother Robert, makikita ninyo ang mga post ni Sister Nisette na talagang siya po ay nagpipreach, nangangaral ng salita ng Diyos. At si Brother Robert po, kahit po yan ay nasa barko, siya din po, kung mayroong pagkakataon, nangangaral din po ng salita ng Diyos ng kaligtasan. Talagang hindi po niya sinayang ang kanyang buhay, ang mga oras na siya po'y nanatili dito sa lupa. So mga kapatid, mga minamahal, ang buhay natin ay maiksi. Inihalin tulad sa isang singaw. Sino magsasabi na at the age of 49 ay kukunin na si Brother Robert? Ganun po kaiksi ang buhay. Na talagang wala pong pinipili ang kamatayan. At the age 30, meron pong namamatay. At the age of 20, meron pong namamatay. Wala pong pinipili ang kamatayan. Kahit sa lugar, meron pong mga taong namamatay. Hindi po mahahadlangan ang kamatayan. Yan po ang buhay natin sa mundo. Ngayon po, para sa mga mahal sa buhay po ni Brother Robert, tayo po ay talagang darating sa atin ang oras ng kamatayan sapagkat ito po'y talagang nakasulat po dito sa ating pong binasa na kayo nga'y isang singaw na lumilitaw sa kaunting panahon at pagkatapos ay naglalaho. Ang tanong po ngayong gabi, kung darating ba sa inyo ang tinatawag na kamatayan, saan po pupunta ang inyong kaluluwa? Ito po ang ating sasagutin ngayong gabi at bibigyan po natin ng katiyakan. Sa buhay po ni Brother Robert, mayroon po siyang katiyakan ng langit. At ito po yung aming kagalakan. Kami po ay sigurado at nandoon ang aming pananampalataya. Kapiling po ni Brother Robert ang ating Panginoon doon sa langit. So, para matiyak po natin na tayo po sa langit pupunta, kailangan po nating tanggapin ang mga katotohanan na sinasabi ng Bible. Isa po sa katotohanan na sinasabi po ng Bible sa Roma 3:23, tinan niyo po ang inyong pong papel na hawak at ang sabi po dito, sapagkat ang lahat ay nagkasala nga at hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Sa buhay po ni Brother Robert, tinanggap po niya na siya po ay isang makasalanan. Nandun po ang pag-amin niya at nandun po pinagsisihan po ni Brother Robert ang mga kasalanang ito. Kaya nga naman po makikita natin na talagang sa buhay po nilang mag-asawa, talagang sila po ay namuhay ng masaya. Na talagang si Brother Robert po ay naging tapat sa kanyang asawa. Si Brother Robert ay naging tapat sa Diyos at sa kanyang mga anak. Nandoon ang pagtalikod sa kasalanan. Nandoon ang pagsisisi sa kasalanan. Ito po ang nais ng Diyos sa atin, na talagang aminin natin na tayo makasalanan. Walang taong perpekto sa mundong ito. Sabi po dito, sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga. Ako man po ay aking aaminin sa inyo, may kasalanan din po ako. Hindi ko na po kayang bilangin pa ang aking mga kasalanan. Inaamin ko ako'y isang makasalanan. Subalit ang mga kasalanan pong iyon ay akin ang tinalikuran. Dati akong may bisyo, naninigarilyo, naglalasing, nag-beer house. Pero lahat po yun ay akin ang tinalikuran, pinagsisihan. So ito po ang nais ng Diyos sa atin. Sapagkat ang ibang tao hindi po marunong umamin ng kanilang kasalanan. Lalong-lalo na po sa mga politisyan. Diba? Wala naman po akong binabanggit na pangalan, pero napakalaki ng kanilang ninakaw sa bayan, pero meron bang umamin?
Wala. So, nais po ng Diyos sa atin, aminin natin ang ating mga kasalanan at pagsisihan. At dahil po sa ating mga kasalanan, sabi po diya sa Roma 6:23, inyo pong tingnan ang inyo pong mga papel na hawak, ang kabayaran ng ating kasalanan sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kung bakit namamatay po ang tao, hindi dahil sa sakit, hindi po dahil sa matanda na, dahil sa kasalanan. Kung bakit po itinakda sa tao ang tinatawag nating kamatayan. Ito po ay dahil sa kasalanan. At dahil sa ating pong pagiging makasalanan, ang sabi po ng Pahayag 21 verse 18 na niyo pong papel na hawak, sabi po dito, datapwat ang mga matatakutin at hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga mangkukulam at sa mga mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling ay matatamo ang kanilang bahagi sa lawa na nagliliyab sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Yun po ang impyerno. Yun po ang masamang balita na mga tao po ay mayroong kaparusahan sa lugar ng impyerno. Binanggit po dito sa ating pong binasa ang iba't ibang uri ng kasalanan. Ang pinakamalaking uri ng kasalanan pong binanggit po dito yung mamamatay tao, mangkukulam. At ang pinakamaliit na uri ng kasalanan binanggit po dito ay ang pagsisinungaling. Lahat po tayo ay nakakapagsinungaling. Ibig sabihin lamang po nito, malaki man o maliit ang kasalanan natin, pantay-pantay lamang po ito sa mata ng Diyos, kasalanan pa rin, at ang kaparusahan ay ang lugar ng impyerno. Nais po ng Diyos pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Nais ng Diyos talikuran natin. Ngayon po, ayaw po ng Diyos na kayo po tayo ay mapunta ng impyerno. Ang nais ng Diyos po sa atin ay sa langit tayo mapunta. Katulad po ni Brother Robert, talagang si Brother Robert po, ang kanyang asawa, ang kanyang mga anak ay talagang nakatitiyak po at maging si Nanay Ason nakatitiyak po na talagang si Brother Robert po kapiling na ng ating Panginoong Jesus. So yun po ang nais ng Diyos sa atin ngayon na talagang ngayon pa lamang matiyak natin na tayo sa langit pupunta. So, nais ng Diyos maligtas tayo kaya ang Diyos po ay nagpadala ng tagapagligtas. Hindi po natin kayang iligtas ang ating sarili sa pamamagitan ng ating gawa sapagkat tayo po ay nagkasala na. At habang nandito tayo sa mundong ito, minsan makakagawa pa rin tayo ng kasalanan. Hindi po tayo perfect. Kaya hindi po natin kayang iligtas ang ating sarili sa pamamagitan ng ating gawa. At hindi rin po relihiyon. Wala pong relihiyon na makapagliligtas ng kaluluwa ng isang tao. Ang Diyos po ay mayroong pinadala na tagapagligtas. Sabi po diya sa inyo pong hawak sa John 3:16. Tingnan niyo po ang inyong pong papel sa likod. Ano po? John 3:16. Sapagkat gayong inibig ng Diyos ang sanglibutan, na ipinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi dapat mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So sabi po dito mga minamahal, sapagkat gayong inibig ng Diyos ang sanglibutan, tayo po ay minahal ng Diyos. Kahit tayo po'y nagkasala, hindi po nagbago ang pag-ibig ng Diyos sa atin. At bilang patunay po ng kanyang pag-ibig sa atin, kanya pong ibinigay, isinakripisyo ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak. At walang iba, ang bugtong na anak pong iyon ay walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesus. Si Jesus Christ po ay Diyos na nagkatawang tao, anak ng Diyos, namatay sa krus dahil sa ating mga kasalanan. Inako po ni Kristo, binayaran po ng Panginoong Jesus lahat ng ating mga kasalanan. Ang Panginoong Jesus po ay walang kasalanan. Si Jesus Christ po, kung bakit siya po ay Diyos na nagkatawang tao, upang mayroong dugo na tutulo sa kanyang katawan, na siyang pangtubos, panghugas, panglinis, pambayad sa ating mga kasalanan. Binayaran na po ng Panginoong Jesus lahat ng ating mga kasalanan. Si Jesus Christ namatay, nalibing at muling nabuhay.
Si Jesus Christ po ang ating pong Panginoong tagapagligtas. Hindi gawa, hindi reliyon. At para maligtas po, sabi po diyan sa John 3:16, upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi dapat mapahamak. Manampalataya kay Kristo, hindi na po mapapahamak sa impyerno. Sampalatayanan po natin ang ating Panginoong Hesus ay namatay sa krus dahil sa ating mga kasalanan. Sampalatayanan po natin na binayaran na po ng Panginoong Hesus lahat ng ating mga kasalanan. Sampalatayanan po natin na ang ating Panginoong Hesus ay namatay, nalibing at muling nabuhay. Ang pananampalataya po ay paniniwala, pagtitiwala sa isang bagay na hindi nakikita. Hindi pa po natin nakikita ang Panginoong Hesus. Pero tayo po ngayon ay naniniwala at nagtitiwala na ang Panginoong Hesus ay Diyos na nagkatawang tao, anak ng Diyos. Yun po ngayon ang pananampalataya. Hindi po natin nakita na ang Panginoong Hesus ay napako sa krus. Marami nang sumagot sa akin, nakita ko, Pastor. Saan? Sa TV. Hindi na po siya yun. Yun po ay mga artista na po yun. Ang Panginoong Hesus nung napako po sa krus, wala pa tayo. Hindi pa tayo isinisilang. Kaya sa madaling salita, hindi po natin nakita na ang Panginoong Hesus ay napako sa krus, namatay, nalibing at muling nabuhay. Ngayon, kung kayo po ay sumasampalataya na ang Panginoong Hesus ay namatay, nalibing at muling nabuhay, tayo po ngayon ay mayroong katiyakan ng langit. Tayo po ngayon ay hindi na mapapahamak sa impyerno. Yun po ang sinabi ng salita ng Diyos, hindi po ako. Ang Diyos po mismo ang nagsabi na ang sino mang sasampalataya sa Kanya ay mayroong buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan po ay doon po yun sa langit. Sa mga minamahal sa buhay po ni Brother Robert, nais niyo po bang tanggapin ngayong gabi sa inyong puso ang ating Panginoong Hesus? Say amen po kung nais niyo pong tanggapin ang Panginoong Hesus. Makikilakas po. Kung nais niyo po siyang tanggapin ngayong gabi, sumasampalataya po ba kayo kay Jesus Christ na si Jesus Christ ay Diyos na nagkatawang tao, anak ng Diyos? Say amen po. Amen. Sumasampalataya po ba kayo kay Jesus Christ na siya po'y namatay sa krus dahil sa ating mga kasalanan, nalibing at muli nabuhay? Say amen po. Sumasampalataya po ba kayo kay Jesus Christ na siya lamang po ang ating Panginoon tagapagligtas? Say amen po. Kung nais niyo po siyang tanggapin ngayong gabi, tayo po ay mananalangin. Ang dasal na ito, ariin niyo po sarili niyong dasal. Gagabayan ko lamang po kayo sa pagtanggap. Makikilakas po ng kaunti ang inyong pong boses para alam ko po na kayo po'y nakakasunod. Tayo po yumuko, pumikit, sabay po kayo. Dakilang Diyos, inaamin ko po, ako'y isang makasalanan. Pinagsisisihan ko na po at tinatalikuran ang pagiging isang makasalanan. Panginoong Hesus, tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Nagtitiwala po ako ng lubos nang dahil sa iyong kamatayan, pagkalibing, at muling pagkabuhay, ako na makasalanan ay ligtas na sa impyerno. At ngayon, ang pangako mo po sa akin, sa langit mo ako dadalhin. Salamat sa buhay na walang hanggan, katiyakang langit na ibinigay mo po sa akin. Mula ngayon, baguhin mo po ako, ang aking buhay, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sino po tinanggap natin sa ating puso? Jesus Christ. Tinanggap po natin siya bilang ating Panginoon at tagapag. Ngayon, mayroon tayong buhay na walang. Saan po ang buhay na walang hanggan? Kapag tayo ngayon ay namatay, saan po ngayon pupuntang ating kaluluwa? Sa langit na. Bakit sa langit? Sa pamamagitan lamang po ng pananampalataya. Na tayo ay sumampalataya kay Jesus Christ, na si Jesus Christ ay Diyos na nagkatawang tao, anak ng Diyos, namatay sa krus dahil sa ating mga kasalanan, nalibing at muling nabuhay. Na si Jesus Christ lamang po ang ating pong Panginoong tagapagligtas.
At tingnan nyo po ang inyo pong mga papel pa rin po diyan sa John chapter 1 verse 12. Ito po yung nangyari sa atin ngayon dahil tinanggap natin si Kristo, dahil tayo sumampalataya sa Kanya. Ang sabi po dito, datapwat gaya ng marami na tumanggap sa Kanya. Tayo po yon, tinanggap na natin sa ating puso ang Panginoong Hesus. Ay binigyan sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Tayo po ngayon ay napagbilang na sa mga anak ng Diyos. Ito po ay relasyon nating panghabang buhay. Magkasala man tayo, anak pa rin po tayo ng Diyos. At kung tayo po yung mga anak na ng Diyos ngayon, saan tayo pupunta kapag tayo namatay? Sa langit. At ang sabi po dito, sa makatuwid bagay, ang mga nagsisampalataya sa Kanyang pangalan. So tayo po na tumanggap na ng palataya sa ating Panginoong Hesus ay napabilang po, binigyan po tayo ng karapatan, kapangyarihan na maging mga anak ng Diyos. Huwag niyo pong kalilimutan ang gabing ito. Ito ang gabi na kayo po ay naligtas, June 2, 2025, Monday, at ang oras po mga kapatid ay 8:40 or 8:30. Huwag niyo po itong kalilimutan at ito po ang araw na kayo din po ay napabilang na sa mga anak ng Diyos. Ako po, nung ako po ay naligtas at napabilang sa mga anak ng Diyos, ay year 2014, April 11, Friday, 3 p.m. At ang nagbahagi po sa akin ng kaligtasan ay si Pastor Sosa. Yun po yung araw na ako po'y naligtas. Ipinanganak na muli sapagkat napabilang sa mga anak ng Diyos. April 11, Friday, 3 p.m. 2014. Doon po sa amin sa Agoncillo. So ito po na tayo po ngayon ay mga anak na ng Diyos. At bilang mga anak, hindi po tayo perfect. Kung tayo man po ay makagawa ng kasalanan, ano po dapat natin gawin? Humingi ng tawad. Sa mga mag-asawa, kung meron man po kayong kasalanan sa inyong mga asawa, mag-sorry. Para manumbalik ang magandang relasyon. So, yung mga anak, kung mayroong kasalanan sa magulang, huwag mahihiyang mag-sorry. Huwag mahihiyang humingi ng tawad. So yun po. At then, sabi po ng Galatians chapter 4 verse 6, tingnan niyo po yung pong hawak na papel. At sapagkat kayo ay mga anak, sinugo ng Diyos ang espiritu ng kanyang anak, na sa ating mga puso na humihiyaw, Aba, Ama. So ang banal na espiritu po ngayon nasa sa atin na pong puso. At ang papel na gagampanan ng Holy Spirit sa ating pong buhay ay aliwin tayo kapag meron po tayong problema. Katulad po niyan, maaaring talagang malungkot at masakit na talagang hindi na natin kapiling si Brother Robert. Pero dahil meron po tayo ngayong Holy Spirit, anumang problema darating sa atin, ito po'y ating malalampasan. Ito po'y ating mapagtatagumpayan. Sapagkat meron na po tayong Holy Spirit sa ating pong puso na gagabay sa atin at aaliwin tayo sa mga problema, pagsubok na darating po sa ating pong buhay. Ganun po tayo kamahal ng Diyos. Ganun po tayo ka-special sa Diyos. Binigyan na tayo ng kaligtasan, binigyan pa tayo ng comforter. So, magandang gabi po sa inyo po lahat. At sana po ay sa inyo na po yung mga papel na yan. At may request lamang po si Pastor Sosa. Sino po ba yung mga tumanggap ngayong gabi? Taas po ang kamay. Sino sumabay sa panalangin? Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Meron pa yata sa loob. Meron po may sumabay. Okay. Kayo na po. Tumayo po ang lahat for our closing prayer. Ay manalangin. Maraming Diyos na nasa langit. Sa muli, pinatunayan niyo po ang kapangyarihan ng iyong salita. Tunay nga ang iyong salita ay buhay, gumagawa sa mga puso at kaisipan ng mga tao. Salamat hindi po nila tinanggihan, tanggapin ka Jesus sa kanilang buhay bilang Panginoon tagapagligtas. At nakatitiyak ako, Panginoon, kung anong naranasan ni Robert na pagbabago ng buhay. Pagbabago, pagpapala, mga biyaya, ay maranasan din ng sino man, Panginoon,
na kumilala sa iyo, tumanggap at nanampalataya sa iyo bilang Panginoon tagapagligtas. Nawa o Diyos, ito po maging pasimula ng kanilang pagbabago ng buhay. Ito po maging pasimula ng kanilang pagkakaroon ng interes na basahin po ang iyong salita. O Panginoon, napakasaya sapagkat sa kanilang pagbabasa, nandoon ang banal na Espiritong nasa kanilang puso ay gagabay upang ipaunawa sa kanila ang mga aral at kahulugan ng mga salitang babasahin po nila mula sa iyong salita. Maraming pong salamat sa bunga po ng pangangaral po ng iyong salita ngayong gabi at alam po namin ito utang namin o Diyos sa tulong at kapangyarihan ng Diyos Espiritu Santo. Pagpapalain niyo pong lahat, patuloy namin dinadalangin po, patuloy niyo po ipagkaloob ang kaaliwan. Magmula sa asawa ng kapatid na Robert, sa kanyang mga anak, sa kanyang nanay, at sa lahat ng mga nagmamahal kay Robert na mga kapatid, katugo, kapatiran at mga kaibigan. Pagpalain niyo po sila sa kanilang pakikiramay na ginagawa po sa gabing ito. Maraming po salamat sa iyong papuri at pagluwalhati. Binabalik namin sa matamis na pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. Pray for the food. Loving Father, bless niyo po ang pagkain ng aming pagsasalusaluhan ngayong gabi para sa kalakasan ng aming mga tuwan. Linisin niyo ito, O Diyos, para sa aming kalusugan at pagpalain niyo po ang mga kamay na naghanda. Ito po yung aming dalangin at sabo sa matamis na pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Maraming salamat po. Magandang gabi. Kailangan.